Hello guys, by the way guys, meron naman akong katanungan na sasagutin. Ang katanungan na sasagutin ko ay ayon sa katanungan tawagin lang natin siya sa pangalan na Ma'am Annabel. So basahin ko lang yung katanungan ni Ma'am Annabel. Sabi niya, Ma'am, may babayaran po ba ako? Ma'am, na 45K, 45,000. Kasi nakapirma po ako ng kontrata, nag-back out po ako, ma'am. So pangalawang tanong mo dito ay sabi mo, nakapagpa-medical na ako po. Nakapirma ng kontrata, nag-back out po ako. 45K daw ang babayaran ko, sabi nila. Okay, ganito yun ma'am. Kung yung agency mayroong nagasto sa'yo, meron silang karapatan na pababayaran sa'yo. Pero kung meron man silang pababayaran, dapat alamin mo kung ano-ano yun at saka para malaman mo humingi ka ng resibo sa kanila bago ka magbayad sa halaga na sinasabi nila. Dapat hingan mo sila ng resibo. Kung wala silang resibo na maipapakita na provided galing sa BIRD, wag mo bayaran. Ang gawin mo ngayon, pumunta ka ng DMW tapos doon ka makipag bayaran o doon kayo mag-usap ng agency mo para alam mo talaga na yung babayaran mo lang ay yung legit lang na nagastos nila. Kasi yung ibang agency, hindi ko naman nila lahat, no, pero yung ibang agency, basta-basta na lang nagsasabi na ganito yung amount ng mababayaran mo. Kahit wala pang na process na OEC. O ito rin ma'am, alamin mo kung meron na ba talagang OEC na na-process. Kumbaga meron nang nakuha sila na OEC. Kung wala pa, ibig sabihin wala pa yan. Kumbaga hindi pa na-process totally yung papers mo. So, sa halagang 45K, ang laki niyan. Kung DH lang naman kung DH yung a-applyan mo papuntang ibang bansa. So, wag basta-basta maniwala or wag basta-basta agad-agad magbayad sa sinasabi ng agency mo or kung sino man yung nagsasabi sa'yo. Dapat alamin mo talaga. Pumunta ka sa DMW tapos tanungin mo. Like for example, sabihin na natin, example natin, a-apply ka ng DH papuntang Singapore. So, magtanong ka ngayon doon sa DMW, ano-ano ba yung ginastos ng agency ko? Bakit umabot ng ganito kalaki yung pababayaran nila sa akin? Kasi hindi naman ganun ang pagkakaalam ko kung DH yung a-applyan mo ay ang ipaprocess mo lang naman ay yung mag-uuwa ka, magpipidos ka, at saka magtitisda ka. Yung tisda yung pinakamahal. Yung pinakamalaki na mabayaran mo, siguro 3,000 something ganun. Or depende sa agency. Pero sa agency na nire-recommend ko kasi dati ay nasa 3,000 something kapag first timer ka. Yung tisda yun. So, yung uwa, pidos, ganun, hindi naman ganun yung kalaki. Kasi ang magbabayad din yan ay si employer mo, yung magiging employer mo. So, nakadepende yan sa kung ano yung patakaran ng agency mo, kung ano yung style nila. So, ganito yun. Alamin mo muna kung meron nga silang na-process na OEC. Pumunta ka ng DMW tapos magtanong ka doon kung meron na ba talagang na-process. Tapos kung yung kontrata na pinirmahan mo ba ay legit talaga or baka yung pinirmahan mo na kontrata ay dyan lang yan sa agency, hindi pa doon sa employer mo. Kumbaga wala pang kontrata na galing talaga sa employer mo kasi may mga ganun So, kailangan alamin mo yan. Tapos, kung meron silang pababayaran para safe ka na yung babayaran mo lang talaga ay yung legit na nagastos nila. At saka, alamin mo talaga, hingan mo sila ng resibo kung ano-ano yung mga nagastos nila. Kung wala silang ang maipapakita, wag ka magbayad. Wag kang basta-basta lang magbayad. So, ang gawin mo, pumunta ka ng DMW. Hindi kita masasagot kung hindi kita masasagot dito sa tanong mo na 45K daw ang babayaran. Hindi kita masasagot kasi hindi naman ikaw nag-apply sa agency na nire-recommend ko. Kung doon ka nag-apply sa agency na nire-recommend ko, magkakaroon ako ngayon ng idea. Pero bawat agency parang meron yata silang kanilang style kung ano yung mga nagastos nila sa applicant nila. So anyway, sana nasagot ko yung katanungan mo. Pero kung meron ka pa yung mga katanungan, just comment below. Basta ang sagot ko sa'yo, wag basta-basta na magbayad. Hingan mo sila ng resibo. Kung wala silang resibo na mapapakita, wag mong bayaran. Kumbaga, in legal way, wag bayaran kung wala naman silang maipapakita na resibo. Pero alalahanin mo kung meron nga silang nagastos at saka merong proof na
yan nga yung ginastos nila sa inyo. So, meron talaga silang karapatan na singilin din nila yan sa inyo. Okay, ma'am. Sana nasagot ko yung katanungan mo, Ma'am Annabelle. Pero kung meron ka pa yung mga katanungan, just comment below. See you. Have a good day. Bye-bye.